Walang babagal-bagal, walang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy balita ng tama, paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, yan ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Walang naiulat na namatay o nasulat ng Pilipino sa pagbaha sa United Arab Emirates. Ito naman ang inanunsyo ng Department of Migrant Workers kasabay ng pahayag na patuloy ang kanilang monitoring sa baha sa UAE. Ayon sa DMW, naghahanda ang Migrant Workers Offices sa Abu Dhabi at Dubai ng pagkain at iba pa para sa mga overseas Filipino workers. Samantala, napuwersa naman ang Philippine Consulate Office at MWO sa Dubai na magsuspindi ng trabaho dahil pa rin sa matinding pagbaha. Pasada Balita. Hinikayat ng Philippine Dubai, United Arab Emirates ang mga Pilipino doon na manatili muna sa kanilang mga tahanan. Ito'y sa harap ng pagbaha sa Dubai at ilang bahagi ng Middle East. Ayon sa konsulada, masyadong mapanganib kung lalabas ng bahay dahil lubog sa baha ang mga kalsada. Maaari rin sila anyang ma-stranded sa loob ng mga sakyan dahil sa malalim na baha. Pasada Balita. Samantala, pinanatili ng pamahalaan ang Alert Level 2 sa Israel kasunod ng retaliatory strike ng Iran kamakailan. Dahil dito, naghihigpit pa rin ang pamahalaan sa pagdaragdag ng deployment ng mga overseas Filipino workers sa nasabing bansa. Nag-abiso rin ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na ipagpaliban muna ang non-essential travel sa Israel. Kaugnay nito naman ang nasabing Embahada ang mga Pilipino sa Israel na maging alerto at updated sa mga pahayag ng seguridad ng Israeli government. Pasada Balita. Walang magaganap na mass repatriation sa mga Pilipino sa Iran at Israel. Ito'y sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng banggit na dalawang bansa. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, sa ngayon, wala pang Pilipino na nagpapahiwatig na nais bumalik sa Pilipinas. Gayunman, nakahanda naman anya ang contingency plan ng Embahada katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
Pasada Balita. Isinusulong naman ng Department of Migrant Workers ang paglalagay ng highway area sa Strait of Hormuz. Ayon kay Migrant Workers Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, layo nito na maprotektahan ang kapakanan ng mga tripulanting Pilipino. Ilalaban anya nila National Bargaining Forum kung saan kapi ang International Transport Workers Federation at International Maritime Employers. Sa pamamagitan nito, mapapalakas anya ang safety measure para sa mga biyahe ng barko na babaybay sa mga tinatawag na critical waterway. Matatandaan kinumpirma ng DMW ang pagkakabihag sa 4 na Pilipinong tripulante ng container ship na MSC Aris na sinalakay ng mga Iranian authorities. Pasada Balita. Samantala, pinag-iingat naman ng DMW ang publiko, lalo na ang mga overseas Filipino worker laban sa mga naglipa ng investment scam. Tinukoy ng DMW ang Trade 13.0 SERAC na hindi rehistrado at lisensyado ng Securities and Exchange Commission. Babala ng DMW, nagpapanggap ang mga scammer na ito bilang lehitimong investment platform at nag-aalok ng mataas na return of investment. Para naman hindi mabiktima ng scam, pinapaalalahanan ng publiko na siguruhing legal, rehistrado at lisensyado ng SEC ang mga investment entity at sakaling may kahina-hinalang platform, ipagbigay alam lamang sa SEC hotline na numerong 8818-6047. Pasada Balita. Sa oras na 9:30 minuto ang ikapito ng umaga, dumako naman tayo sa pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga taga-Dubai, lalo na mga kababayang OFW, pinananalangin maging ligtas na pagbaha roon. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sana daw ay ligtas ang mga taga-Dubai, lalo na ang ating mga kababayan doon. Itinihang ni Senate Minority Leader Coco Pimentel matapos makaranas ng matinding pagbaha sa Dubai. Ayon kay Pimentel, ang Dubai ay naging tahanan na ng maraming overseas Filipino workers at isa itong close ally ng Pilipinas. Pinahalagaan niya natin ang pagkipagkaibigan at kooperasyon sa Dubai at sa buong United Arab Emirates. Ayon kay Senator Pimentel, siya at ang kanyang may bahay na si Kat ay nagpapaabot ng panalangin sa Dubai sa harap ng kalamidad na kanilang naranasan doon. Isaan na sawi at maraming kabahayan at business establishment ang napinsala sa Dubai matapos ang naranasang malalakas na pagulan na nagdulot ng matinding pagbabaha. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Pakinabang sa ekonomiya ng mga biyahe ni Pangulong Marcos, muling iginiit ng isang kongresista. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Muling binigyang diin ni Party List Representative Ray Reyes ang malaking naitutulong sa pagtaas ng Foreign Direct Investment o FDI sa bansa ng mga biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang mga bansa. Ayon kay Reyes, patunay nito ang 90% na naitalang pag-angat ng FDI sa Pilipinas simula pa lamang anya ng pagbuhos ng sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lumobo sa $907 million na net FDI ang naitala nitong Enero. Anya, maganda ang ipinapakita ni PBBM bilang chief salesman at hindi lamang nagkataon ang pagiging leading source ng Japan na pumasok sa pamumuhunan sa bansa na nasa kabuang 69%, kung sa anong Disyembre nagkita sina PBBM at Japan Prime Minister Fumio Kishida sa Tokyo kasama ang iba pang ASEAN leaders. Bunso nito, git ni Reyes, dapat nang kalimutan ng mga kritiko ang pagdududa sa presidente at aminin na mahalaga ang international engagement sa pagsuporta sa development agenda ng administrasyon. Mabatid na ilang mambabatas na rin ang iginiit ang kahalagahan ng mga ni PBBM para sa ikalalago
ng ekonomiya ng bansa. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impila May Tolong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balita! Samantala, inanyayahan na ng Pilipinas na lumahok sa ikatan exercises. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Bilang bahagi ng ng kooperasyon sa seguridad sa rehiyon, inanyayahan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Japan na makilahok exercises kasama Amerika. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni Balikatan Executive Agent Colonel Michael Luico na inaasahan nila malaking kontribusyon ng armadong puwersa ng Japan sa usapin ng conceptualization ng pagsasanay sa susunod na taon. Bagaman mga papel ng Japan sa balikatan ngayong taon bilang observer, ginit ni Luico na crucial ang proactive approach ng AFP na isaling Japan buhat sa simula upang matiyak daw ang mas malalim na engagement sa mga susunod na training. Kahanay ng Japan sa balikatan ngayong taon ang 12 pang bansa bilang mga observer kasama ang Brunei, Canada, France, Germany, Britanya, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, South Korea, Singapore, Thailand at Vietnam. Ng opisyal na nagpahayag na rin ng interes ng Japan sa War Games ngayong taon pero hindi raw ito tumuloy dahil sa anyay logistical restrictions. Nitong nakarambuan, nagsanib puwersa naman ang mga defense forces ng Pilipinas, Japan, Estados Unidos sa paglulunsad naman ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng bansa na naglalayong mapalakas pa ang pangrehiyon at pandaigdigang kooperasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sada Balita! Samantala, pilot test ng Walang Gutom 2027 program ng DSWD, nasa 50% na. Detalye mula kay Patrol 30, JS. Umabot na sa 23 milyong piso ang halaga ng food grants ang naipaabot na ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga pamilya mula sa 5 lugar sa bansa, kabilang na Maynila, Siargao, Isabela, Camarines Sur at Maguindanao. Kasunod ito ng implementasyon ng pilot test sa ilalim ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD. Ayon kay Social Welfare Undersecretary Eduardo Punay, 50% ng tapos ang programa na naglalaan ng food credits na ibinibigay sa pinakamahihirap na Pilipino o yung tinatawag na poorest of the poor ang kanilang magamit sa pagbili ng mga pangunahing pagkain. Inihayag ng opisyal na nasa 3 buwan na ang departamento sa programa mula sa kabuuang 6 na buwang pilot run upang tugunan ang involuntaryong gutom at malnutrisyon sa bansa. 2,000 pamilya ang naabutan ng Emergency Benefit Transfer o EBT cards na naglalaman ng 3,000 piso na magagamit sa pagbili ng pangunahing pagkain sa tulong na rin ng mga Kadiwa Food Store. Iba pang tindahan na accredited ng DSWD. Layo ng programa na matugunan ang problema ng mga ordinaryong Pilipino, matulungan silang maging produktibong mamamayan at maging kabahagi sa pag-unlad ng bansa. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad! WIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, nagbabayad ng 2 million pesos mga Chinese students sa Cagayan upang makuha ang kanilang degree kahit hindi dumadalo sa klase. Ito naman ang ibinunyag ni UP Professor Chester Cabalsa at sinabing maraming katulad niya ang nagsasalita na rin hinggil dito. Suspetsya ni Professor Cabalsa, founder ng think tank Development and Security Cooperation, ginagamit bilang milking cows ang mga institusyon na nagbibigay ng college education o master's degree sa mga dayuhang estudyante. Una nang sinabi ng Governor Manuel Mamba na legal na pumunta sa bansa ang mga naturang student upang mag-aral sa ilalim na rin ng partnership ng Chinese Learning Institutions at Commission on Higher Education. Ginawa naman ni Professor Cabalsa ang pahayag matapos mabahala ang publiko sa pagdagsa
ng mga Chinese students sa mga universidad at kolehiyo sa Cagayan. Sa gitna na rin ng presensya ng 2 Filipino military station sa lugar kung saan may access ang mga sundalong Amerikano. Pasada Balita. Tinabla o isinantabi lamang ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang sinasabing national threat kasunod ng pagdagsa ng libu-libong Chinese student sa nasabing lalawigan. Ito maghain ng resolusyon sina Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino D. Silipin ang nasabing student influx. Ayon kay Governor Mamba, bagamat labas sa kanyang jurisdiksyon na magsalita kaugnay sa usapin ng seguridad, wala siyang nakikitang banta pagkakaroon ng mga international student sa lalawigan. Samantala, sinabi naman ni Commission on Higher Education Representative Joven Jacinto na sumailalim sa tamang proseso ang mga pamantasang tumanggap ng mga dayuang estudyante. Kasunod nito, kinumpirma rin ng Bureau of Immigration na legal na nakapasok sa bansa ang mga Chinese student at may endorsement ang mga ito mula sa CHED, gayon din sa kani-kanilang mga paaralan. Pasada Balita. Tinututukan na ng Armed Forces of the Philippines ang implikasyon sa national security ng napaulat na pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa lalawigan ng Cagayan. Ito naman ang pinahayag ni AFP spokesperson Francel Margaret Padilla kaugnay sa nasabing student influx. Ayon kay Colonel Padilla, nagsasagawa na sila ng internal investigation hinggil sa pagdami partikular ng mga Chinese students sa Cagayan. Nakikipag-ugnayan na rin ang AFP sa Bureau of Immigration at Philippine National Police kaugnay sa nasabing issue. Pasada Balita. Iginit naman ng PNP na may legal na batayan ng pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Binigyan din ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo na ang pagdami ng mga Chinese sa lalawigan ay dahil sa pagtanggap ng mga dayong estudyante sa pamamagitan ng internationalization ng Commission on Higher Education. Ito anya ay bahagi na rin ng hakbang ng lokal na pamahalaan upang palakasin ang kanilang ekonomiya. Ayon pa kay Colonel Fajardo, may hawak na dokumento ang mga Chinese national at tiniyak din ng provincial government na walang dapat ikabahala rito ang publiko. Sa ngayon anya, wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay sa mga dayong estudyante na nananatili sa lalawigan ng Cagayan. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ng Smartmatic laban sa Commission on Elections. Kaugnay ito sa qualification bid para maging service provider sa 2025 elections. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, may tuturing na grave abuse of discretion ang pag-disqualify ng COMELEC sa Smartmatic batay na rin sa desisyon ni Justice Maidas Marquez. Anya nilabag ng COMELEC ang probisyon ng Government Procurement and Reform Act dahil agad nitong i-disqualify ang Smartmatic kahit hindi pa ito nakapagsusumite ng bidding requirements. Bagamat pinanigan ng SC ang petisyon ng Smartmatic, wala namang nakitang dahilan ng Korte Suprema para ipawalang na public bidding at pag-award ng kontrata ng COMELEC sa Miro Systems Incorporated. Nabatid na hindi rin pinagbigyan ng SC ang hirit ng Smartmatic na maglabas ng TRO o Writ of Preliminary Injunction. Pasada Balita. Nagsimula na ang produksyon ng mga bagong automated counting machine na gagamitin sa midterm elections sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, inimbitahan ng Miro Systems Company ang COMELEC na pumunta sa South Korea para ng produksyon ng initial batch ng 20 ACMS. Kaugnay nito, pupunta sa Korea sina Senior Commissioner Marlos Casquejo, Commissioners Aimee Perolino at Ray Bulay, kasama ang Election Watchdog Group na Electoral Council for Responsible Voting,
National Citizens Movement for Free Elections, Legal Network for Truthful Election, at Participate PH. Magkakaroon naman ng walkthrough sa production plant ng Miro ang mga sabing delegado ng bansa. Pasada Balita. Samantala, umabot na sa mahigit 2 milyon ang bagong botante para sa 2025 midterm elections. Batay sa datos ng Commission on Elections, kabuang 2,082,744 ang nagparehistro sa ilalim na nagpapatuloy na Register Anywhere program. Ayon sa COMELEC, may pinakamaraming bilang ng mga bagong botante ang mula sa Calabarzon o Region 4 na nasa mahigit 386,000, sinundan ng National Capital Region na nasa mahigit 312,000 at Region 3 na may mahigit 243,000. Magtatagal naman ang voters registration hanggang Setyembre 30 kung saan target na maabot ng COMELEC ang 3 milyong mga bagong botante. Patuloy namang nananawagan si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga hindi pa nagpaparehistro na samantalahin ang pagkakataon habang wala pa silang ibinibigay na extension o pagpapalawig. Pasada Balita. Oras sa hudyat. 24 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa oras na 30 minuto na makalipas ito ng umaga, tayo ay pinalad na makakahuntahan live via phone patch ang mismong Governor Manuel Mamba. Governor Mamba, Johnny Bañez po, good morning. Live na po tayo, DWIZ, LU Channel 23, Gov. Ay, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa lahat ng ating radio listeners and mga viewers po. Good morning po sa ating lahat. Unang-una sa lahat, maraming salamat Governor Mamba sa pagkakataon na mabigyan linaw ang ilang malalaking issue na tumutumbok na naman sa inyong lalawigan. Unahin ko na po itong mga Chinese students sa Governor Mamba. Nabanggit na nakaka-alarma na raw po ang pagdami ng mga Chinese national na estudyante dyan sa inyong lalawigan. Go ahead, Gov. Well, po, sa akin po kasi, we are not surprised. Apo. Dahil ito naman po ay pinopromote ng CHED, no? It's their program po, no? I think, siguro tanungin din po natin si Secretary Popoy de Vera, dahil kami po ay we are just hosting, no? But yung exaggerated po kasi yung mga figures na sinasabi nila 5,600, 4,700. Apo. Ang naka-enroll po dito sa St. Paul po, dahil doon lang naman sila nag-enroll ngayon sa St. Paul University dito, is 473. 473. Kaya nasan po yung 4,007 or 5,000 na sinasabi nila? Go. Furthermore po, we have may mga universities po kami dito talagang magagandang universities. St. Paul, St. Louis, University of Cagayan Valley, and the Cagayan State University. They have internationalization programs po ito. Applying po sila sa CHED because I think this is one of the requirements for them to become autonomous. Gov, with your indulgence, binabanggit nyo po isang paaralan, isang universidad lamang na 473. What about yung ibang magagandang university na binanggit nyo? Wala po numero kung ilan ang Chinese national in particular na naka-enroll doon? Wala pa ho sila. Wala sila. Mga dahil kumukuha ng Indonesians, dahil kumukuha po sila ng medicine, 2 medical school. Yung Chinese po, nasa St. Paul pa lang ngayon dahil hindi pa sila, ewan ko kung ano yung tawag nila doon, no? Kasi sila Secretary Popoy, pupunta po sa China to have
And this is not exclusive po sa Apo. Cagayan po. This is also true in other provinces and cities, major cities in the country. Alright, Ano nakuha... nangyari dito? Opo, Governor, with your indulgence, nakuha naman po ninyo bilang kakampi dito ang CHED at ang Bureau of Immigration na sinasabing legal po ang pagpasok ng mga Chinese national. Well, hindi ko kakampi. Yung Apo. totoo lang po. Apo. Pero yung gumagawa. Kasi ayoko po naman na sabihin nila na we are cultivating xenophobia dito, we are cultivating racism dito. Kasi ibiro mo po yung isang kabalsa na ginagamit nila ngayon, sabi pa na magbabayad lang ng 2 million ang mga Chinese at gagraduate na sila. I am challenging him po na ito sinisira ang reputasyon ng mga eskwelahan namin dito. Wala na nga kaming turista ng foreign dito. Apo. Ito na nga. At Okay. nagkaroon kami ng mga foreign students dito, which is really contributing to our economy. And then he Apo. says that, anong klaseng tao yan? Okay. Ang mga kapatid po niyan at nanay niyan dito sa Cagayan, please investigate sino sila dito. Dahil, ewan ko, baka kung ano pong, diba, kasi it's so unfair. Kasi sasabihin may diploma mill dito po sa Cagayan, you are destroying the reputation of our schools here and our universities. Yun nga And po. we are very competitive dahil sa totoo lang po, mga top notch po mga namin dito. Gaganda ng passing rate at lahat. Apo. Tapos ganyan ang sasabihin ng mga taong ganyan. Wala Okay. ho kaming diploma mill dito sa Cagayan. Alright. Gov, That is very true. isa pang gusto kong linawin, Gov, with your indulgence. So, hindi exclusive for Chinese lamang. Foreign national. Lahat ng klaseng pwedeng pasok na legal na estudyante from other countries sa inyong mga universidad dyan. Wala hong hindi welcome dito sa amin. Komunista yan, mapa-sosyalista yan, mapa-monarchy yan, kahit Alright. saan galing po sa lupalop ng mundo. Aha. But, you know, ang court po niyan, ang gatekeeper po niyan is the... Correct. Tama po naman. Sila po ang gatekeeper niyan. Di ho kami, basta kami, we play horse and na walang masasabi mga turista at mga foreign students namin, how we treat them yan. Hindi Okay. ho kami nagdi-discriminate ng kahit kanino. Apo. Nabanggit nyo rin po kanina na hindi totoong diploma fee. Kasi may nagbabanggit dito na 2 million pesos ang kapalit para magkaroon ng degree. I challenge him. Okay. Challenge him po. Tanungin nyo kung anong klase ang kapatid niyang doktor dito. Alright. Tanungin nyo pa anong klase yung ina niya dito. Dahil kilala ho namin yung pamilya niyan Okay. Kaya nawalan ng PhilHealth accreditation ang people sa hospital sa Quad because nadaya nila yung PhilHealth. Dapat yan, matanggal lang ng lisensya. This is the Okay. kind of family na sumisira dito sa amin. Sinasabing diploma mill kami. Wala akong diploma mill dito. He should know that. Alright. And he should prove that kung talagang mapuprove niya yan. Okay. Talo naman po ako sa isa pang malaking istorya kaugnay sa lalawigan. Hindi po kabilang sa balikatan exercises ang Cagayan, pero andyan po ang ilan sa mga sinasabing bahagi naman ng EDCA site. Ano na pong sitwasyon dyan, Governor Mamba? Well, as far as I know, hindi naman kino-coordinate sa akin yung kanilang mga activities. Wala namang major na ginawa pa yung mga Amerikano dito na Apo. infrastructure or otherwise. No? At hindi ko naman po call yan. No? But ako, sinasabi ko lang is, I don't want anything sana dito sa Cagayan. Dahil I feel that this is an invitation po sa mga attacks ng mga kalaban nila. If we put in Americans dito, at kalaban nila ang Ruso, kalaban nila ang China, masasali po kayo sa Alright. hindi naman natin giyera. Yun Apo. lang po gusto ko dahil kami po pinakamalapit sa mga tension na ito. And we have maintained good relationships with our neighbors. Apo. And we intend to keep that po na maganda yung namin because neighbor po namin ito Opo. Napakalapit po sa Okay. amin. Ang dami pong Chinese Filipino dito sa amin. Ito pa yung pasukan nila since time immemorial. And we never had problems with them. We assimilated. We have intermarriages. They are not part of our mainstream. And sila po, ang dami po nilang contributions, especially sa mga ekonomiya po namin dito. And I hope
na maintindihan po ng buong Pilipinas ano ang bundo at sitwasyon namin. And we try to present this to them because we never had very welcoming po kami since time immemorials. Yung mga Espanyol na pumasok, yung mga Amerikano pumasok dito. No, but different po kasi sa China. Wala naman ho silang baril na pumasok dito. Lang sila dito. Okay. Gov, isa pa pong issue, kamusta yung epektado po ba ang Cagayan ng sobrang tinding init ng panahon? Ito po talaga. What is good about it is natapos naman ho ang harvest season na. Meron pa unti-unti naka-harvest. So, at saka maganda po yung presyo ng palay po natin, maganda rin ang presyo ng corn natin. So, kahit na naiibsan naman yung epekto ng El Niño. Opo. Pero Gov, di ba isa rin ng Cagayan sa unang-unang tinatama nyo? So, paano po kayo nakakapag-adjust? Ay, nasanay na po kami dito. Sanay kami sa hirap. Kaya nga po, naghahanap naman kami ng ginhawa. Apo. At ayaw po namin ng gera. Please, let's all pray na wala akong mangyayaring ganyan. Alright. Na-overcome niyo po yung epekto ng El Niño. May papasok na La Niña. Governor Mamba, ano pong pinaghahandaan ninyo? Paano niyo po pinaghahandaan ng bagay na ito? Nakakwanda po kami dyan dahil 3 super typhoon na kami. Experience namin lahat yan. Mega flood. No, sanay po kami. Kaya talagang hinahandaan po namin yan palagi. At the same time, talagang tinatanggal ho namin yung bisyo. Sana. Kasi tipid para ho palagyan namin dito para kahit po nakakapag-aaral yung mga anak namin. Kahit pa paano po ay yung kahirapan, tulungan po. We have organized our people po up to the Purok level para labanan ang insurhensya, labanan ang kriminalidad, labanan din ang kahirapan. And I hope and pray na maintindihan niyo po ang Cagayan. Ang layo po ng Metro Manila sa amin for our market. That is why we are trying to connect with our neighbors up north. Baka sakaling mabenta naman po namin yung mga kailangan ibenta. Dahil wala ho kami nabibenta diyan sa Manila, kundi rice and corn na lang po. Gov, ilang oras na ba? Ilang oras na po ba ang pinakamabilis sa biyahe from Manila to Cagayan pabalik? More or less? Well, sa aeroplano, it's lang yan. Okay. No? Pero sa ngayon, mga 10 hours on the average po. 10 By hours land, 10 hours. By land wow. po, yes. Alright, last few questions with your indulgence, Gov Mamba. Totally naka-recover na po ba kayo sa COVID, sa epekto ng pandemya? At kamusta ang turismo sa inyo? Yun nga po, kami nagpapasalamat. May mga students kami dito na nakakatulong sa aming ekonomiya. This is one, no? Wala naman ho kaming tourism dito dahil wala naman kaming international airport dito. And the international community na nakakarating dito are mostly students. No, sa pandemya po, unti-unti, we're trying to adjust, no? And kaya lang, alam mo na, talagang mahirap po ang buhay. And we have to accept that fact na kailangan mag-venture tayo ng iba. Kaya nga po, pinipilit namin buksan ang aming pintuan sa mga neighbors natin, especially China, Taiwan, Hong Kong, South Korea, Japan. Baka sakaling masali naman tayo sa kanilang meteoric na economic rise po. Kopya lang kami para makasakali po. Alright. Let us not deny na we are failing. We are failing as a people. Gov, nasa inyo pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe o panawagan sa ating mga kababayan. Go ahead, Gov. Yeah, alam niyo po, ang kapatid ko graduated in 1965 dito sa pinakamalaking high school sa Tugigraw as valedictorian. Pinatay po itong kapatid kong ito sa isang eleksyon. Nakita ko po yung valedictory address niya. In 1965, that is 59 years ago, the same problems po yung sinasite niya doon. Corruption. Sabi pa nga niya, ang pinakaayaw ng klase nila na part of the school is the toilet. Madami yung toilet doon. Hanggang ngayon, toilets po natin. We have lost 2 generations already pa ako.
Dalawang henerasyon na po, we are still the same as a nation. There is something wrong, let us accept the fact na nag-fail po tayo. It's now time na bawat isa sa atin, gawin po natin ang responsibility natin. As a true Filipino, no, na nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa kinabukasan ng ating mga anak. Sana po ma-realize natin that we have failed since 1965 up to now. Yun lang po. Salamat. With that, Governor Manuel Mamba, maraming salamat sa pagkakataon. Huwag kayo magsawa. Bukas po ang aming himpilan para sa update sa inyong lalawigan. Good morning. Yan po mga kabalitaktakan, si Cagayan Governor Manuel Mamba. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy na makipag-ugnayan sa lahat ng stakeholders at mahigpit na tutukan ang supply ng kuryente. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang mabawasan ang electricity consumption sa gitna ng issue sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Ito'y matapos mahigit 30 power plant ang nananatiling naka-offline o nag-ooperate sa mababang kapasidad. Binigyang diin din ng Pangulo na mahalagang magtulungan ang lahat upang matiyak na matatag ang supply ng kuryente sa mga susunod na araw. Ginawa ng Chief Executive ng pahayag matapos isailalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa Red at Yellow Alert ang Luzon at Visayas. Pasada Balita. Bumuelta ang Department of Energy sa nangyaring pagpalya ng mga planta ng kuryente noong Martes, Abril 16. Ipinunto ni Energy Assistant Secretary Mari Marasigan na hindi naman sabay-sabay o sunod-sunod ang power outage. Ilan pa niya sa mga ito, nakaschedule na at pumalob lamang bilang 4th outage. Hindi natapos ang repair o maintenance activities sa itinakdang oras. Bukod dito, sinabi pa ng opisyal na humina rin ang kapasidad ng mga planta na makapag-generate ng kuryente. Unang-una po, nais ko pong ipaliwanag na yung pong sinasabi natin na naka-force outage sa mga planta ay hindi po nangyari ng sabay-sabay o sunod-sunod. Ito po ay nangyari simula pa ng mga nakaraang buwan. Sa po, ang iba dyan ay nag-umpisa po na nakaplano, planned outage po. Kaya lang po sila nakategorize na unplanned ay dahil nangangailangan sila ng additional time para po makumpleto yung kanilang maintenance o repair activities. Hindi po nila natapos. Pangalawa po, kasama na yung mga planta natin na humina po yung kanilang kapasidad para mag-generate na hindi rin po natin dinaasahan. Kaugnay naman sa idineklang Red at Yellow Alert status ng NGCP, sinabi ni Asek Marasigan na dahil ito sa pagpalya ng 2 unit ng Pagbilao Power Corporation. Yung pong pangyayari, kaya po na-declare yung red and yellow alert, ay dahil po nadagdagan ng 2 unit ng kuryente yung nawala po sa grids. Yun po yun talagang force outage or unplanned. Dahil nangyari po yan biglaan, 2 po ng Pagbilao Power Corporation ang nangyari. Kaya ito po ay masusi nating sinusubaybayan at nakatanggap na po panel report na ang naging dahilan po nung pagka-outage nila ay dahil po sa boiler tube leak. Ibig lang sabihin po niyan, yung punto po na dinadaanan ng steam sa kanilang boiler ay nagkaroon po ng diferensya. Yan po ang tinig ni Energy Assistant Secretary Mari Marasigan sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Oras sa hudyat. 13 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada Balita. Samantala, nahiwagaan si Senator Ronald De La Rosa sa mga nasabat na tonel-toneladang iligal na droga na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos na nasabat sa Alitagtag, Batangas. Sa eksklusibong panayam ng DWIC, kinwestiyon ng senador kung paano nagkasya ang halos 2 toneladang shabu sa isang van. Anya, hihintay na lamang ang resulta sa investigasyon ng PIDEA at Philippine National Police hinggil dito. Yung van na yon, ang question is, kaya ba magkarga ng 2 tons yun, yung isang van na yun, di ba? Okay. So, sige lang, hintayin lang natin yung final na mayroon mas lang on-site na, accounting ng mga
Inventory. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Jr. na marahil ang nasabing illegal na droga na nasabat ay nanggaling sa ibang bansa. Paliwanag naman ng senador na dating Chief PNP, ginagamit lamang na transshipment ang Pilipinas para sa mababang uri ng droga, partikular na ang cocaine. Kung yan ang kalabasan sa investigasyon, din mangyayari ay naging transshipment itong Pilipinas kung ganun. Well, so far as we experience, no, yung pagsyabo, ay talagang intended yan for Philippine use, Philippine distribution. Yung ginagawang transshipment point lang Pilipinas ay kapag yung mga cocaine and other types of drugs, yun ay ginagawang transshipment ng Pilipinas. Yung kagaya ng cocaine na nasabat, no, na nakalagay refrigerated van ng yun ay hindi talaga intended sa Pilipinas. Pero pag Shabu, Pilipinas kasi is one of the biggest consumer of Shabu, di ba? Yan po ang tinig ni Senator Ronald De La Rosa sa eksklusibong panayam ng DWIC. Pasada Balita! Samantala, oras na para sa sports update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Ngayong umaga, kasama pa rin natin si Yumer Marshall. Ito ang interview natin, part 2. Alam mo, Yumer, ang dami nagsasabi na ibang-iba syempre yung estilo ng professional fight, amateur fight. Ikaw hindi ka naman nahihirapan na pumunta ng pro at saka pumunta ng amateur. Yes po, actually, ang dami nagtanong din sa akin yan, ang dami din nagsasabi, ano din para sa akin, walang kaibahan, sir, dahil parehas lang boxing. Parehas lang yung scoring system, parehas lang yung mga rules. Yung magkaiba lang po yung pacing lang ng rounds. Amateur 3 rounds, and then professional yun, long distance po yung laban. So, yun lang po yung magkaiba. So, sa style, sa decision, sa suntok, sa lahat, parehas lang po. Kaya hindi po ako nahihirapan mag-adjust. Bukas, kasama pa rin natin si Yumer Marshall, part 3. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Inaasahan ng Department of Trade and Industry na magpapatuloy ang paglago ng export ng mga produkto ng Pilipinas sa mga susunod na buwan. Ito'y matapos 9.1% ang export ng bansa noong Enero. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, patuloy silang makikipagtulungan sa pampublikong sektor at mga ahensya ng pamahalaan at maging sa department partners upang maging maayos ang export environment ng Pilipinas. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Naglabas na ng health advisory ang New York Department of Health and Mental Hygiene matapos makapagtala ng mga kaso ng human leptospirosis, isang impeksyong nakukuha mula sa ihi ng daga. Sa datos ng Health Department, mayroon ng 6 na kaso sa unang bahagi ng 2024 kumpara sa kabuuang 23 leptospirosis cases noong nakaraang taon. Kabilang sa mga sakit ang lagnat, pananakit ng katawan, pagsusuka, diarrhea at mga rashes. Nagbabala naman ang ahensya na maaaring kidney failure, meningitis, liver damage at respiratory distress kung hindi magagamot ang leptospirosis. Pasada Balita! Sa ating good news, kakilala ko po ito, nakasama ko sa coverage ito. Wagi bilang regional winner ang Filipino photojournalist na si Michael Varcas. Varcas po sa prestihiyosong 2024 World Press Photo Story of the Year. West Philippine Sea Photo Series ni Michael kung ang kalagayan ng maritime sovereignty sa nasabing rehiyon. Bumita ang mga larawan ng Filipino photojournalist
24 regional winners na inununsyo noong April 3. Pasada Balita. Congrats Michael Vargas! Keep it up! At sumainyo ang isa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Susunod na ang palatuntunang Parambola. Eksakto punto, alas 8 na. Woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional sa Liw Channel 23 at nakalive din lahat na DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ. Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.